Isang pinagpalang araw sa inyong lahat. Tayo po ay magninilay sa salita ng Diyos, ang pinagmumulan ng awa at tawa ng ating buhay, ang salitawa. Today we are celebrating the Feast of the Exaltation of the Cross, ang pagtatampok ng krus ng ating Panginoong Hesukristo. Inabati ko po ng isang maligayang kapistahan ang parokya ng Holy Cross Parish sa Alcala, Pangasinan, sa pamumuno po ng kanilang kura paroko na si Reverend Father Ralphie Ichon. Happy Fiesta po sa inyong lahat. May the Lord continue to bless all of you. Bakit nga ba natin itinatampok o pinaparangalan ang krus? Nasa mga namuhay noong panahon ni Jesus, ang krus ay simbolo ng kaparusahan o kamatayan para sa mga makasalanan, mga kriminal, yung mga sa tingin ng mga tao ay nararapat ng maparusahan at kamatayan lamang ang kanilang magiging kaparusahan. At ngayon itinatampok natin at pinaparangalan ang krus na ito. Mga kapatid, sa ating pagninilay ngayon, nais ko munang tingnan natin ang mga realities sa buhay natin patungkol sa krus. May 3 letters tayong titignan sa pagdiriwang natin ng pagtatampok ng krus ng Panginoon. Una, ang krus ay isang mabigat sa buhay natin at ayaw natin ng krus. Ayaw natin ng nahihirapan. Ayaw natin ng malubhang karamdaman. Ayaw natin na nasasaktan. At kapag tayo ay nasasaktan o kaya nahihirapan, ang unang gagawin natin ay to complain. And this is a common tendency for all of us. Because what we want in life is to experience comfort. And as much as possible, we run away what is painful, what is problematic. We throw away. Ito yung unang realidad na kadalasan naranasan natin. When life becomes tough, when life becomes difficult, we complain. Ito yung pinakita ng ating unang pagbasa ngayon. The people who are being saved by the Lord from slavery in Egypt began to complain to God, to Yahweh, because they felt they were going to nowhere and there is so much suffering in them and they are fed up eating this kind of food. Kaya sabi nila kay Moses, idinala mo ba kami dito sa disyerto upang mamatay? They complained to God. And because they complained, God sent serpents and many of them died. Kaya po mga kapatid, we complain to God, we complain to our life dahil gusto natin maging komportable. We want comfortable life. And so when life does not become comfortable, we complain. Ang bilis natin na magduda, ang bilis natin mag-complain, magalit sa Diyos, sa mga tao sa paligid natin kapag hindi na maganda ang ating
ating kalagayan. Pangalawa, mga kapatid, ang krus ay ayaw natin, ay iniiwasan natin dahil ang tingin natin sa krus ay isang kontradiksyon. Kaya po ang realidad is we really run away, we escape what is painful, what is difficult. Because cross for us is a contradiction to what we want in life. Not only a life of comfortable or of comfort, pero a life that is filled with happiness. Pero ang krus, ang hirap, ang makaramdam ng sakit, ayaw natin yan. It's a contradiction to what we want in life. Kaya ang realidad, karamihan sa atin, gusto na lang iwasan, takbuhan ang karamdaman, ang hirap, ang krus sa buhay. Pero ang katotohanan, mga kapatid, kapag tinatakbuhan natin ang krus sa buhay, ang hirap sa buhay, isa itong pagpapakita na we are cowards. Takot tayo, duwag tayo, and running away does not solve anything in our life. It just manifests that we are cowards. We are weak if we run away our cross in life. If we run away from our crosses in life. Kaya po, ito yung pangalawang realidad. Yes, it is a contradiction to what we want in life. But running away does not solve anything in our life if we keep on running away from our crosses in life. It just manifests that we are coward in life. Pero ngayon, bakit ba natin itinatampok ang krus? Pinaparangalan ang krus kung saan ipinako ang Panginoong Jesucristo, kung saan ang Diyos ay namatay. Binibigyan po tayo ng kasagutan sa mga pagbasa rin natin. Sa ating ebanghelyo ngayon, ipinapakita dito na itinaas ang Panginoong Jesucristo sa krus sapagkat nais ng Diyos na tayong lahat ay mailigtas. And so, the triumph or the exaltation of the cross expresses or celebrates that God has championed. Ito yung pangatlong C, has conquered sin and death. Tinalo na ng Diyos ang kamatayan at ang kaparusahan at ang kasalanan ng dahil sa pag-aalay, ng dahil ang Panginoon ay itinaas sa krus sa kanyang pag-aalay ng kanyang sarili. And so, my dear friends, ito pong pagtatampok ng krus ay isang pagdiriwang na nanaig na ang Diyos laban sa kamatayan at sa kasalanan. And so, how did Jesus conquer sin and death? Sa ating ikalawang pagbasa ngayon, binibigyan tayo ng kasagutan. Nanaig ang pag-ibig, ang obedience, at ang humility ng Diyos. And so, God was able to conquer sin and death by being lifted up on the cross because of His love, obedience to the Father, and humility na pinapakita ng ating ikalawang pagbasa ngayon. And so, my dear friends, as we venerate this cross, as we exalt this cross, we are actually exalting the victory of Christ, that God has conquered
has championed sin and death. And he was able to champion and conquer death out of love, obedience, and humility. And so as we celebrate this feast, we are being reminded that there is no other way to approach God. There is no other way to be with the Lord than the way of the cross. Let us not be coward. The cross is a contradiction to the kind of life that we want. Because we want to have a comfortable life. There is only one way to reach heaven, to reach God. That is the way of the cross. And so God will remember the words of Jesus. Whoever wishes to come after me must deny himself, take up his cross, and follow me. For the words of Jesus, whoever does not carry his cross is not worthy of me, and follow me, it is not worthy of me. So it's only by carrying our cross that we are able to reach the promised land, heaven, to be with the Lord. Muli isang pinagpalang araw sa inyong lahat.